Nagsiselebrate na ngayon ng mga SMB fans pero ngaw-ngaw pa rin sa social media kung sino ba talagang karapat-dapat na maging MVP sa finals na yon. At dahil pinag-uusapan ngayon si CJ Perez, bakit di na lang din natin pag-usapan yung kwento ng buhay ni CJ Perez bago natin talakayin at tukuyan kung sino ba talaga ang tunay na MVP. Si Christian Jaymar Perez ay pinanganak sa Hong Kong. Kung nagtataka kayo kung bakit ganyan ang itsura ni CJ Perez, ang kanyang ama po ay isang Nigerian at ang kanyang ina ay Pinay. Kahit pinanganak siya sa labas, lumaki po siya dito sa ating bansa. Nag-aral si CJ sa Sebastian College, Ateneo de Manila at finally nakuha niya ang kanyang degree sa Lyceum of the Philippines. Taong 2017, CJ Perez ay naging NCAA MVP dahil sa kanyang amazing skill set at speed. Yung abilities niya sobrang versatile. Sa taon ding ito, napabilang siya sa NCAA Mythical Team at Preseason Cup Mythical 5. Habang siya ay nag-aaral dito, naitala niya ang kanyang league best 19.3 points, 6.5 rebounds at 3.6 assists per game at pinangunahan ng Lyceum Pirates sa kanilang 18-game sweep sa eliminations pero natalo nga lang ng San Beda sa finals. Taong 2018, sumabak siya sa PBA D-League at si CJ noon ay mataas ang nakuhang grade mula sa mga scouts kaya mataas din ang expectation sa kanya. 2018 mismo, nagkampiyon sina CJ sa Aspirants Cup at siya pa nga ang MVP dito. At dahil nga MVP siya nung nagpa-draft siya sa PBA, siya po ay first overall na pinili naman ng Colombian Jeep. Nung una kong nakita si CJ, grabe yung consistency niya at siya lang yung bumubuhat sa team niya. Bilang resulta ng kanyang napakagaling na pulso, siya po ay agad nagpakilala sa PBA at naging Rookie of the Year, All-Rookie Team, malamang at PBA All-Defensive Team. Maging sa defensive side, may laban pa rin si CJ Perez. Kahit wala pang isang buwan, may mga rumors na nakukunin talaga siya ng San Miguel under din sa choice ni Coach Leo Ostrea. Isang taon nang lumipas, nakakuha na nga siya ng San Miguel and the rest is history. Nung una siyang sumalang dito, si CJ Perez ay nabigyan ng support role. Kumbaga, siya ang Jordan Clarkson ng SMB. Siya yung 6th man. Bali sinadya ng SMB para malakas pa rin ang hatak ng SMB sa second unit. Taong 2022, nagkampiyon ng SMB. 2024, nakuha ni CJ Perez ang sobrang biyaya mula sa PBA. Dahil siya pa nga ang best player of the conference at siya pa rin ang finals MVP. Sabi niya, matagal-tagal na rin siyang nag-aasam na makatikim ng kampyonato at lalo na itong individual awards na hindi niya kailanman nakukuha dahil siya ay nasa lower team. Kung tutusin, ilang beses na nga siya naging frontrunner ng PBA MVP pero dahil nalalaglag ang team niya at hindi nakapasok sa eliminations kaya agad siya natatanggal sa listahan ng mga kandidato. Ngayon naman mga koys, dahil siya nga ang finals MVP, pag-usapan naman natin itong pinangangalandakan ng mga tao sa social media na hindi daw deserve ni CJ Perez ang maging finals MVP. Kahit nga daw BPC kasi mas deserving daw si Junmar Fajardo nito. Tungkol naman sa pinupunto nyo, somehow, sangayon po ako. Pero hindi ko sinasabi na hindi deserving si CJ. Kung iisiping mabuti sa buong final series na to, halos si Junmar lang ang nagdala. At halos 40% ng buong San Miguel points ay galing kay Junmar. Mula sa Game 1 hanggang sa natapos ang laban sa Game 6, si Abay pa rin ang may pinakamalaking puntos. Pati nga pala sa BPC race, si Abay pa rin ang may pinakamalaking statistical points. E di, bigay na kay Junmar lahat, pinaliwanag ng PBA kung bakit di na isinali si Abay kahit siya yung dapat na nanalo sa mga accolades na nabanggit ko. Dahil kakapanalo lang ni Abay ng PBA MVP at halos 7 straight MVPs kaya hindi na muna siya isinama sa race. Fair ba yun? Kumbaga dapat magpasalamat sila dahil kung hindi tinanggal sa listahan si Abay, tiyak wala pa ring award si CJ ngayon. At base naman sa SPs or statistical points at overall points sa PBA, kung out si Abay, si CJ nga naman ang nangunguna. Well, may konting sense yung paglagay ng PBA kay CJ bilang BPC at finals MVP. At least maaari mo namang maipaliwanag dahil hindi naman siya mahina when it comes to abilities. Si CJ, isa yan sa mga fastest, peskiest guards ng BBA at isa din sa mga consistent players sa liga. At dumating din ang araw na dahil sa napakaraming efforts niya, ninais niya na sana i-recognize naman ito ng PBA at nauhaw siya sa individual awards. At si Abay naman, nawala na sa kanya kahit hindi niya makuha ang award. Ang importante, yung championship. After all, hindi naman talaga yung individual awards ang habol ni Abay. Kaya nagiging dominant siya. Nagkataon lang talaga na napaka-unstoppable niya at kahit ilang beses nang nai-injure, hindi pa rin nagsaslow down. Sa isang banda itong si CJ Perez para sa akin, hindi na dapat natin i-argue sa social media ang bagay na yan.
Tapos na, binigay na sa kanya. Wala nang botohan, nagkampiyon ng SMB at tiyak sa pagbabalik ulit ng isa pang conference sa PBA itong SMB, mahirap pa ring patumbahin. Ano sa palagay nyo?